Magandang araw po sa aking mga kapatid na Filipino Marine Officers and Seafarers. Ako po si Evangeline de la Cruz at narito po ako upang makapagbahagi po ng mga kaalaman, karanasan at makapagbigay payo na rin po at masagot ang ibang mga katanungan tungkol sa mga pagbabahagi ko po sa iba't ibang platform ng aking social media. Ako po ay naging seafarer for almost 14 years din po. And yung last contract ko, I was medically repatriated. Nagkasakit po ako sa barko. And kung mapapansin niyo po, mostly ng mga posts ko are concerns, mga research, mga payo, mga paglilinaw, and halos karamihan po ay about disability benefits kasi yun po ang aking personal experience. And marami na lang po akong natutunan simula nung nakipag-usap po ako sa iba't ibang tao, iba't ibang posisyon po ng mga seaman sa barko. Doon ko po napag-alaman ang iba't ibang problema rin nila, issues, concerns, mga kalagayan po ng ating mga marino sa barko at pati yung mga kondisyon at kalagayan rin po ng mga pamilya nilang naiiwan dito sa Pilipinas. And nais ko lang pong hingin yung suporta ninyo na tangkilikin po yung mga videos ko upang mas marami pa pong makaalam at maibahagi po natin yung mga issues na aking tatalakayin at mga pag-aaralan po natin tungkol sa basically yung mga focus po ng ating discussions will be yung welfare, rights, and benefits po ng ating mga Filipino Marine Officers and Seafarers. Kasama na rin po yung mga pamilya ninyo. Okay? So, meron din po silang dapat malaman at matutunan tungkol sa seafaring industry. Ako po ay naging member ng technical working group ng Senado sa Committee on Labor and Employment sa pagbabalangkas po o pagdadraft ng bill ng Magna Carta for Filipino Seafarers. So, I was also a resource person sa Senate and sa House of Representatives. So, na-share ko rin po yung mga suggestions, proposals, mga inputs, mga naikwento ko rin po yung mga karanasan ng ating mga Filipino Marine Officers and Seafarers sa ating mga mambabatas. So, gusto ko lang kung marinig ninyo, pasensya na po kayo sa itsura ko kasi malaki po kasi yung pinagbago na itsura ko simula nung nagkaroon po ako ng iba't ibang sakit. Talagang evident po na physically yung physical changes po. Nahihiya po kasi akong in a way, nahihiya po ako na makita niyo po ako sa ganitong kalagayan. Pero nasisiguro ko po sa inyo na yung adhikain ko po sa paggawa ng mga videos at pag-aaral at pagbabahagi ng aking mga pinag-aralan, pagbibigay payo ay dulot po ng aking masidhi at matinding
pag-ibig sa paglilingkod sa kapwa. Yun po yung word na pwede ko gamitin kung bakit ko po ginagawa ito. Simula po ang consultations ko since 2015. Until present po may paunti-unti. Na-delete po kasi hindi ko lang po masiguro kung 2018 or 2019 na-delete yung dati kong Facebook account na andun po yung sobrang busy po nung account na yun. Yan halos konti na lang po talaga yung pahinga ko nun. And busy rin po sa mga representation po sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pero wala po akong pinagsisisihan doon sa binigay kong panahon, and andito pa rin po ako, willing to do the same I still have the same heart to fight for the cause of the Filipino Marine officers and seafarers. Pagpasensyahan niyo na lang po yung how I look, and pakiunawa niyo na lang po na wag na po sana akong makatanggap ng anumang mga kritisismo kung paano ko po i-deliver yung mga videos ko. And may kaliyaan po kayong magtanong at sasagutin ko po yung mga katanungan. Magbibigay po ako ng payo ayon sa aking mga karanasan, sa aking mga nalalaman, at sa aking mga napapag-aralan. And yung pag-aaral ko kasi talagang sobrang kailangan malalim na pag-aaral, hindi yung basta magbabasa ka lang. When you read something, you need to find for support for what you have read. Support na totoo ba ito? May legal ba itong basihan? O sabi-sabi lang? Or hindi ka pwedeng magbahagi na inisip mo lang. Pwede kang magbigay ng opinion, pero opinion na alam mong patas na opinion na may matututunan ang mga nakikinig sa'yo. Okay, ang gusto ko lang din pong ibahagi sa video nito ay yung aking pinaka-opening speech, opening statement sa first time na umattend po ako sa public hearing sa Senado. That was September, if I'm not mistaken, September 2018. So I made an opening statement. Hinango ko po ito ayon sa mga personal knowledge ko po na nakakasama yung mga seaman, consultations, and doon ko po hinango yung damdamin ng mga sinabi ko rito, yung mga kailangan nilang malaman, kailangan ko pong ma-deliver na mula sa mga impormasyong galing mismo sa mga Filipino Marine officers and seafarers at sa mga pamilya na rin po nila na nakakausap ko. And bigyan po sana natin ng panahon, pakinggan po ito, at ilang minuto lamang po ito. So I will be starting now. Good day to everyone, to the honorable members of the Committee of Overseas Workers Affairs, and to all the visitors here today. We belong to the seafaring sector. It is of public knowledge
that as OFW, we have our significant share in propelling the economy and welfare of our country and populace. I've spoken and continuously speaking to my fellow seafarers through numerous consultations and inquiries for the past 4 years. After due investigation and study, many are objects of oppression, exploitation, injustice, discrimination, and neglect. Many are marginalized by their employers in terms of benefits, wages, contracts, and various forms of violations. They are continuously suffering from rampant problems affecting their employment on board ocean-going vessels. There are also complaints of seafarers in the compliance aspects in trainings and certifications which should be addressed. At present, the Philippines does not have a comprehensive national policy designed to secure and protect the rights of the Filipino seafarers, as the present provisions of the Labor Code as amended are in the nature of general laws applicable to all classes of domestic and land-based workers. RA 8042 as amended by RA 10022 and the POEA Standard Employment Contract, as well as other issuances, do not provide for sufficient protection for the Filipino seafarers. Whereas it behooves upon this committee to please immediately undertake a comprehensive investigation and study of the problems besetting the Filipino seafarers, being an indispensable pillar in the attainment of the objectives of the state as declared in the Constitution for the promotion of the general welfare of the people, and as a basic policy mandated in the Labor Code for the protection of labor. Also, we believe that it will be more appropriate if Congress will conduct a public forum or consultation to acquire first-hand information and knowledge of the said problems, and possibly to introduce appropriate remedial measures. Within this context, we are respectfully requesting the honorable members of this Committee of Labor to initiate the conduct of the requested public forum or consultation among the parties affected. Since the proposed law is entitled Magna Carta for Filipino Seafarers, it will be relevant in the framing of fundamental guarantees for the protection and advancement of the rights and well-being of this class of Filipino overseas contract workers on board domestic and foreign vessels, to define their distinct economic, social, political, and other related rights. Other rights and protections of the Filipino seafarers are embodied in the Maritime Labor Convention of 2006 as amended. This convention was ratified by the Philippines on August 20, 2012. Perhaps the use of the doctrine of incorporation adhered to with the Philippine Constitution Declaration of State Policy, or the doctrine of transformation under Section 21 of Article 7 of the Constitution, can facilitate the enforcement of the applicable provisions of the said Maritime Labor Convention of 2006 as amended and other relevant ILO maritime conventions. Our prayers are for the creation of the Magna Carta for Filipino Seafarers as a separate law, and the creation of the National Commission for the Filipino Seafarers under the Office of the President, which we strongly recommend to study, investigate, and formulate long-range measures and solutions for the protection of the Filipino seafarers. May we also request to include the review and immediate amendments of the RA 10022 of the Migrant Workers Act as amended in the present POEA Standard Employment Contract, and to review RA 10635 and all the circulars and memorandums that Marina issued and reviewed how the STCW and other international laws were interpreted. Thank you, and to God be the glory. So, ang dami pong issues na binuksan po dito. Madaming requests, madaming proposals na dapat pag-usapan. So, sa mga susunod na videos ay himay-himayin po natin, katulad ng ano-ano ba yung economic rights
social rights and political rights ng ating mga Philippine Marine officers and seafarers. Kasama po ang pamilya niya dyan. Ang mga issues for making yung sariling Magna Carta ng mga marino, and yung amendments and review ng RA 10022 na hindi po ako sigurado since 2010 na na-create po ito, na ipatupad kung na-review na po. So marami pong issues akong bubuksan dito sa RA 10022, na actually yung dating Facebook account ko po. Yun po, ito pong RA 10022, ito po yung highest number of posts, shares, likes na nagkaroon po sa tanang buhay ko. Okay, and the request for amendment of the POA Standard Employment Contract at iba pang mga circulars and memorandums of Marina. Okay. Ito po, pinagdiinan ko po dito yung mga reviews, consultations. Hiniling ko po rito na magkaroon ng consultations sa mismong mga marino, and yung yung mismong Committee on Labor. Okay, so ibig sabihin, kakatawanin po ito ni Senator Joel Villanueva that time, which is, I believe, he is in the 19th Congress, he is the new chairman of the Committee on Labor again after yung balasahan po sa Senado itong nakaraang 1 to 2 weeks ago. Hindi ko na po masyadong maalala. Okay, so hanggang dito na lang po muna, at ako po yung nagpapakilala lamang po na ako po inyong magiging kabahagi sa inyong laban, sa inyong paghahangad ng mas mabuting kondisyon ng trabaho, mas mabuting kondisyon ng buhay, at yung hangarin na magkaroon ng totoong pagbabago po sa sistema ng buong maritimo. Okay, so kahit nag-iisa po ako ngayon, gagawin ko po ang lahat upang makatulong. You could consider me as a friend, as an advocate, as tagapayo. Pwede rin po kayong sabi sa akin ng inyong mga nagiging problema. Babalangkasin po natin kung paano po natin ito mas maiintindihan. Pwede rin po kayong kumonsulta, although hindi po ako abogado. Consultations in a way na pwede akong makapag-share ng opinion or personal experience, because I was able also to talk and have consultations with lawyers din po, kasi marami sa mga ginawa ko noon na pag-represent ko sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay marami rin po akong abogadong nakausap. Though, disclaimer lang po, again, hindi po ako abogado. Anything po na mapag-uusapan, consultations, are only based, yung mga sagot ko po, sa personal knowledge, personal experience ko, and hindi po ito dapat ituring na legal advice. Okay, disclaimer lang po. Kung may mga kailangan pong maging legal na proseso, legal na action, kailangan po ninyong lumapit sa yung legal professional o mga lawyers po. Okay? Yung sa guidance, kung dinanas ko po yung naging problema nyo, o marami po akong natunghayan na katulad din yung problema,
pwede ko po kayong gabayan. Yun po ang tutulong ko po sa inyo. And kung ano man po yung mga nagiging problema ninyo, mga hinaing, umasa po kayong gagawin ko po ng paraan maiparating po sa concerned government agencies. Siguro by this time alam ko po kung paano gawin dahil nagawa ko na po nung araw. May mga distressed seafarers na rin po akong na tulungan makauwi. And naiprosesong pagka-uwi ay naibigay naman yung mga benepisyo at yung mga unpaid wages. So, ganun lang po. Siguro sisimulan ko po sa maliliit na pagtulong. Lalago naman po yan kung hanggang saan po ang kakayanan ko pong magagawa para po sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong panahon ngayon. And lagi po kayong mag-iingat. Huwag pa rin po tayong mawala ng pag-asa na magkakaroon pa rin po ng pagbabago. Kailangan lang po talaga ng keep hoping, and kailangan po maipakita natin na nagkakaisa po tayo. Kasi nagbarko po ako and nakita ko po kung paano po ang mga Pilipino sa barko, and hindi ko po ma-describe sa in one word or two. Yun lang po, ang gusto ko lang po ay magkaisa po, magtulungan, malasakitan. Yun po yung word, magmalasakit po sa isa't isa. Okay? Kasi sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa isa't isa, doon magsisimula po yung pagbabago na matagal na po sa ilang aspeto ng pagbabarko na nagpapahirap po sa mga sa kabuuan sa mga marino. Maraming pong salamat, and ingat po tayong lahat.